Okay, sa ngayon naman ay sa mission and church planting tayo, yung subject na pag-aaralan natin ngayon at pupunta na naman tayo sa lesson 1. At yung subject na ito ay marirealize natin na hindi lang tayo tinawag ng Lord na walang gagawin. Marirealize natin na maging yung church, nakala natin ang church ay para lang mayroon tayong masilungan. Kala natin yung church ay papasok lang tayo doon to sing, to praise, to worship, to shake hands, to fellowship, to listen. Akala natin ganun lang kasi yung church. Kaya namumuhay tayo tuloy ng walang tinatarget sa buhay. At as a church, generally, then nag-i-exist lang tayo kasi hindi natin alam yung mission na inilatag ng Lord sa church at inilatag niya sa atin as an individual and as a body. So meron tayong mission. We are in this world for a specific mission. Nais ng Diyos na makasama niya tayong gumawa sa mission na ito. Kung tutusin, He is a powerful God, di ba? Kung tutusin mamayang gabi, kaya naman niyang magawa na, or mayroon naman siyang power, mayroon siyang ability na gawin na bukas ay ligtas na lahat. Palagay niyo, hindi niya kaya yon? Kaya niya, kaso nga lang hindi niya magawa, or hindi niya pwedeng gawin. Kaya niyang gawin, pero hindi niya pwedeng gawin. Bakit? Kasi hindi siya illegal legal lahat yung yung proseso niya, yung sistema niya At saka sinabi niyang tayo ang gagawa. Sasamahan lamang niya tayo. Kaya nga sabi niya dito sa Mark 16. Tingnan natin yung Mark 16. Tingnan niyo kung paano kumilos ang Diyos. Nung sinabihan niya sila, una dyan sa verse 15, Mark 16:15. So verse 15, ang sabi niya, and then He told them, go into all the world and preach the good news. Ngayon, sinunod ng mga disciples. Anong nangyari nung sinunod ng mga disciples? Sabi niya sa verse 20, sabi niya, and the disciples went everywhere. Sabi niya, go into all the world and preach. And the disciples went everywhere and preach. Masunurin, di ba? Masunurin. Sabi ng Lord, go into all the world and preach. Sabi niya sa mga disciples. Yung mga disciples na pinagsabihan niya, and the disciples went everywhere and preach. Ano naman nangyari nang sila nag-preach? And the Lord worked through them. The Lord worked through them. Gumawa ang Diyos, kumilos ang Diyos after na kumilos yung mga disciples na kung saan ibinigay niya ang mission na dapat nilang i-target habang sila nandito sa lupa. At kahit ito man ay mission impossible, sa Lord hindi yan impossible kasi every time na nakikita niya ang bawat nananampalataya sa Kanya, nakikita niya ang mundo, nakikita niya ang buong sanlibutan sa bawat individual. Kahit gaano ka-imposible yan, sa Kanya hindi yan imposible. Mangyayari yan. Magagawa natin yan. Ang problema lang kasi, ang hirap sumunod ang mga believers. Ang hirap sumunod yung mga dinidisipulo. Kaya patuloy, nasa akala natin imposible kasi doon sa verse 15, hindi natin nagagawa, pero ine-expect natin yung verse 20 na may gagawin ng Diyos. Gusto natin, makita natin yung Mark 16:20 that the Lord worked through them. Gusto natin makita, pero ayaw natin gawin yung Mark 16:15.
Yeah, so gusto ko yung yung sinabi ni Mike Bennett. Si Mike Bennett. Isa siyang author. Sabi ni Mike Bennett, a Christian mission is an organized effort to spread Christianity to new converts. Ipapaliwanag ko yung kung bakit ganyan pagkaka-define niya. A Christian mission is an organized effort to spread Christianity to new converts. At titingin tayo ng mga scripture verse hanggang mamaya, makikita natin kung bakit ganyan ang definition ni Mike Bennett. Matthew 28. So Matthew 28. A Christian mission is an organized effort to spread Christianity to new converts. Matthew 28. Tingnan natin sa verse 18. Start natin sa verse 18. Sabi niya, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. The Lord work through them when they preach, when they went everywhere and preach the Lord worked through them. Dahil sabi niya, I am with you always, even to the end of the age, to work through you as you obey and preach and go everywhere. Hindi, no? So, kapag naiparating mo ang gospel, na sinabi niya sa Mark 16 kanina binasa natin, preach the gospel. Kapag naiparating mo yung gospel sa isang unbeliever at naniwala siya, then makukonvert siya. Pagkatapos niya ngayon makonvert, then tuturuan siya na sumunod sa lahat ng itinuro ni Jesus Christ. Yan ang Christianity. Yan ang Christianity. Gagawin mong Kristiyano isang tao, hindi lang sa patatanggapin mo siya kay Kristo and then tapos na. Hindi. Kailangan yung new convert, maturuan din siya na sumunod. Upang pagdating ng araw, siya na rin ang magtuturo, na ituro ang mga bagay na itinuro ni Kristo. So yan ang mission. We will preach the gospel, and sa mga maniniwala, we will make them disciples. That's the mission of the church. And that's your mission. So ngayon, tanong ko naman, ilang beses ka na nag-preach? Ibig sabihin, nag-preach sa isang tao to preach the gospel. To preach that God loves him, God loves her. He sinned. Christ came. He or she needs to believe. So ilang beses na tayo nag-preach ng ganyan sa isang individual. And the next question is, ilan naman ang iyong dinidisciple sa mga tumanggap na, sa mga preaching of the gospel, ginamit ka to preach the gospel, sa mga tumanggap na, ilan naman ang dinidisciple mo? Okay, kung ang sagot natin,
Hindi pa ako nagpipreach. Wala pa akong dinidisciple. Ibig sabihin yan, wala kang mission. O wala ka sa mission ng Lord. So, anong mission ang ginagawa mo? Kasi, sa totoo lang, may mission tayo lagi. O ngayon, hindi tayo magtataka kung bakit walang satisfaction and contentment ang mga tao. Sa kabila ng mga na-accomplish nila, sa kabila ng kanilang mga nakakamit sa buhay, still wala pa rin satisfaction, wala pa rin contentment. Bakit? Kasi they pursued or they are pursuing their own mission and not the mission of the Lord. Kaya, yan. Bakit magulo din yung ating buhay? Kasi wala tayo sa mission ng Lord. Sa palagay nyo, ano ang nasa isip ng Diyos noong in-establish niya ang church? Halimbawa, dito sa Matthew 16. Matthew 16. Nung sinabi ito ni Jesus Christ, speculate lang natin. Anong nasa isip niya nung sinabi niya ito? Matthew 16, tinan yung verse 18. Matthew 16:18. Sabi niya, "Now I say to you that you are Peter," which means rock. "And upon this rock, I will build my church." Si Jesus Christ, sabi niya, "I will build my church." Kung sinabi ang "I will build my church," hindi na ang purpose kung bakit i-build niya ang church. Dahil ako naniniwala, ang Lord ay hindi siya gagawa ng isang bagay na walang purpose. Hindi siya gagawa ng isang bagay na walang mission. Hindi siya isang tao na magpupunta sa isang lugar tapos tatanungin mo, ba't ka nandito? Wala. Wala lang. Ang Diyos ay hindi po siya wala lang na Diyos. Everything has a purpose. Everything has a mission. Ganun sa ating Panginoon. Kaya kung sinabi ang "I will build my church," natural yung church na kanyang ibibuild sa time na yun na sinabi niya, meron siyang something in mind kung anong magiging purpose nito. Hindi basta gumawa siya ng isang bagay na walang rason kung bakit niya ginawa. So meron siyang specific purpose sa church. Kaya hanggang ngayon siya pa rin ang head. Tingnan niyo sa Ephesians 1:22. Bakit siya pa rin ang head ng church? Ano ba talagang gagawin ng church na ito na binild niya? Bakit hanggang ngayon siya pa rin yung head? Ephesians chapter 1, natin yung verse 22. Ephesians 1:22. Sabi niya, "God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church." Imagine niyo yung isang company. Yung manager, yung head manager. Imagine niyo, wala siyang purpose, wala siyang mission sa company na yon. Palagay niya, ano mangyayari sa mga departments, different departments, lahat ng empleyado, ano mangyayari? Magkakanya-kanya yan. Pupunta ang bawat empleyado, pupunta lang sila doon dahil sa kailangan nilang pumunta doon. Kailangan nila ng pera. So it's either gagawin nila yung hindi nila trabaho or hindi gagawa, hindi magtatrabaho, tatamad-tamad. It's either ganun ang mangyayari kasi walang mission statement yung company. Hindi nila alam kung anong partisipasyon nila. Hindi nila alam kung ano ang partisipasyon ng kanilang gagawin doon. Hindi nila alam yung connection doon sa pagtupad ng overall mission ng company. Hindi nila alam kung bakit mahalaga na sila maglinis ng mga
mga CRs. Hindi nila alam kung bakit mahalaga na kailangan nilang linisin yung hallway. Hindi nila alam kung gaano kalaga yung computer works nila. Kasi nga, hindi nila alam kung anong partisipasyon nun sa pagtupad ng kanilang mission. Kaya kanya-kanya ng trabaho. Magulo. So, hindi ganun si Jesus Christ. Kasi, He is the head of the church. And if He is the head of the church, then of course, He has a purpose, a mission for the church. Tingnan ba natin dito sa Ephesians 4:15? Ephesians 4:15. Ephesians 4:15. Sabi niya, instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. So, ang purpose ni Jesus Christ is for the body to grow up at dire-diretsong mag-grow up hanggang sa maging kagaya ang kung sino man yung ulo ng katawan, which is Jesus Christ. It is His plan, it is His purpose, it is His mission to call the unbelievers and become members of His body. At kapag naging members of His body, it is His purpose that every member of His body will grow up like Him. So are we in a mission with Christ? Are we fulfilling the mission of Christ? Call the unbelievers, make them members of the body of Christ, and help them grow up like Christ. Nasa mission ba tayo? Kung wala, then what are you doing in the church? What are you doing as a member of the church? Meron kang sariling mission? At kung naman yung mission mo, sigurado ka ba na ma-justify mo ang sarili mo pagdating ng Judgment Day sa mission na yan? So, tinan natin Ephesians chapter 4, tinan natin verse 11 kasi nagbigay si Lord, nagbigay siya ng gift sa church. Ministry gift sa church with a specific purpose. Okay? Hindi siya nagbibigay, hindi siya gumagawa ng walang purpose. May purpose ang lahat. Okay? So Ephesians chapter 4 verse 11. Sabi niya, now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, teachers. Their responsibility is to equip God's people. The responsibility of these 5 ministry offices, the pastor, the teachers, the evangelists, the prophets, the apostles, ang responsibility ng mga ministry gifts na ito ay hindi yung mga hinahayaan nating gawin nila doon sa ating church building. Ano ba yung mga hinahayaan nating ginagawa ng mga ministers na ito? Hinahayaan natin sila ang magtanim ng halaman sa church. Hinahayaan natin silang magdilig ng mga halaman sa church. Hinahayaan natin yung mga ministers na ito na silang maglinis sa church before the service and after the service. Hinahayaan natin na yung mga ministers na ito silang gagawa ng follow-up sa mga members na hindi na nakaka-attend. Hinahayaan natin na yung mga ministers na ito sila yung magpipray over sa mga may sakit. Hinahayaan natin na ang mga ministers na ito sila yung hahayo at mag-i-evangelize.
Although ang mga ito ay ready gawin at dapat na ginagawa ng mga ministers, pero kung ang buong church members ay walang ginagawa, dahil akala nila ang gagawa na mga dapat nilang ginagawa ay si pastor o ang mga ibang ministers, then wala ka sa misyon, wala ka sa lugar, wala ka sa tamang lugar. Naliligaw ka ng landas. Kailangan maging mission-minded believer tayo. Bawat isa sa atin dapat maging mission-minded believer. Kaya sabi niya, verse 12, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. So ngayon, ito naman ang tanong ko sa inyo. Ilan na yung mga natutulungan ninyo na maging kagaya si Kristo? Kung ano kasing ginagawa natin, no? Hindi ko kayo pinagbabawalan sa mga magagandang ginagawa ninyo, pero may mission tayo kasi. May mas importante. Halimbawa, no? Kapag sa inyong bahay, sabi ng magulang mo, o anak, alis kami sandali, pero dapat pagdating namin, malinis na yung CR, ha? So, ang specific na pinapagawa sa'yo ay linisin ng CR. At syempre, dahil yan ang specific na pinapagawa sa'yo, yan ang ine-expect ng magulang mo na natapos mo kapag sila ay dumating. Ngayon, nung ikaw ay maglilinis na sana ng CR, naalala mo, may mga kailangang ligpitin doon sa kusina, yung mga pinag-almusalan ninyo. So sabi mo, madali lang naman linisin yung CR, di pa naman gaanong marumi. So unahin ko muna itong pagliligpit ng mga pinggan na pinag-almusalan namin. Walang masama doon. Walang masama sa pagliligpit ng mga pinggan. Then nung natapos ka, pumunta ka sa labas mo na ng bakuran para magpahangin, pero nakita mo, marumi na yung kulungan ng yung aso mo. May pet ka. So, sabi mo sa isip mo, may time pa naman, may na lang yung paglinis ng CR, para minsanan na lang, paliguan ko muna itong aso at linisan yung kulungan para pagkatapos ko, diretso sa ligo, linis na rin ng CR. So, ang ginawa mo, dininis mo yung kulungan, pinaliguan mo yung aso, napagod ka. So, naglinis ka lang ng konti ng katawan mo, then humiga ka, nakatulog ka. Pag gising mo, nakita mo yung kwarto mo, kalat. At sabi mo, minsanan na lang, pagligo, ayusin ko muna tong kama para pagkatapos ko, sarap ng matulog. So, nilinis mo yung kwarto. And then nagwawalis ka na,
Napunta sa labas yung mga ibang dumi, sabi mo, ano kaya kung linisan ko na lang yung buong sala? Na-start ko na rin lang maglinis eh. Nilinisin ko na ng buong sala. So, nilinis mo ang buong sala, and then habang naglilinis ka ng sala, dumating yung magulang. Nadatnan ka na maganda ang ginagawa mo. Pero, ang nasa isip nila ay kailangan natapos mo yung pinagbilin nila na dapat mong gawin. Alam niyo, sa totoo lang, ganun ang nangyayari sa mga believers ngayon. Ang daming mga magagandang ginagawa para sa Panginoon. Pero magtataka tayo mamaya pagdating ng Panginoon at madatnan niya tayo mismong ginagawa yung ating mga magagandang ginagawa. And then tatanungin niya tayo, "O anak, nagawa mo ba yung aking pinapagawa sa'yo?" Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi mo pwedeng sabihin sa magulang mo, "Ay, sorry pa, sorry ma, kasi nagligpit pa ako ng pinggan. Naglinis pa ako ng kulungan ng aso. Ganito, ganyan." Sa atin siguro, sa ating mga Pilipino siguro, matutuwa pa tayo, okay lang. Pero sa ibang lahi, kung anong sinabi, yun ang gawin mo. Kasi yun ang inaasahan nilang tatapusin mo. Ang Lord, ganun siya. Meron siyang sinabi na gagawin natin at inaasahan niya na yun ang ating ginagawa pagdating ng araw. Inaasahan niya that we will go and preach the gospel. Inaasahan niya that we will go and make disciples of all nations. Inaasahan niya na ang mga maniniwala sa kanyang salita ay tutulungan natin silang lumago katulad, kagaya ni Kristo. Yan ang pinapagawa niya sa atin. Yan ang mission natin. Kumusta yung pag-fulfill sa mission? Makaiba ang ating ginagawa. Okay, so bakit ito ang mission? Bakit ito ang mission natin? Bago tayo magpapakalalim, ay tinan muna natin yung kalagayan kasi. Ano ang kalagayan ng mundo? Sa time na yon na sinabi ni Jesus Christ, go into all the world. So tinan nyo, go into all the world. World. And then, go into all the nations. Sabi niya, world, nations. Tinan nyo yung nasa isip ng Lord na kailangan nating trabahuin. Pinapatrabaho niya sa atin ng world, pinapatrabaho niya sa atin ng nations. Tayo mismo, tayo ang inatasan niyang gagawa. At kung gagawin natin ito, the Lord will work through us. Kaya kung gagawin lang natin to, lalo na sa ating panahon ngayon, pwede kang pumunta sa buong mundo kahit nasa bahay ka lang. Ang daming platform. Problema, hindi natin sinasamantala ang lahat ng pwedeng samantalahin para ma-fulfill natin yung mission natin. Hindi ba kayo na-challenge sa mga example sa Facebook lang, ang daming nagpipreach ng maling aral. Ang daming mga relihiyon na nagpipreach. Hindi ba kayo na-challenge doon? Kayo na nakakalam ng tama, hindi nyo magawa yung ginagawa ng mga nasa bulaang pananampalataya? Hindi ba kayo na-challenge doon sa mga kahihiyan ang kanilang ginagawa habang naka-live sa Facebook? Hindi sila nahihiyang ipakita kung ano yung kanilang mga iniinom. Hindi sila nahihiyang ipakita kung sino yung mga kasama nila, kung ano yung ginagawa nila habang nagiinuman. Hindi sila nahihiya. Samantalang kahiya-hiya yung kanilang ginagawa. Sila pa yung may karapatang pagtawanan yung mga nagpipreach ng tama. Di ba kayo na-challenge sa mga ganun?
Na yung mga bagay na dapat ikahiya ay hindi nila ikinakahiya. Pero tayo yung mga bagay na hindi dapat ikinakahiya, yun ang ikinakahiya natin. Ang lalakas ng mga boses ng mga walang kwenta, pero yung boses natin hindi marinig. Lakas ng loob nilang mag-live ng mga walang kwenta, hindi natin magawa kahit ilang minuto lang para maiparating sa mundo. Gaano sila kamahal ng Panginoon. Di ba natin magamit ang social media para mag-reach out at makapag-disciple tayo kahit nasa bahay tayo? Ito patuto lang, no? Kasi sobrang nabibless ako doon sa dalawang bagong group namin sa Kalasyaw at sa Infanta. Dahil kahit hindi ko na nabibigyan ng panahon para i-motivate sila, dire-diretso pa rin ang kanilang activities, lalo na sa weekend. Hindi ko na sinasabi kung ano mga dapat nilang ituro, kung anong dapat nilang ipakanta. Bigla ko na lamang nakikita na live na si ganito, live na si ganyan, nagpipreach, nagtuturo, nagpapakanta. Ang mga ito, karamihan sa kanila hindi ko na-meet ng personal. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong i-disciple sila face to face. Dinisciple ko lang sila through Messenger and through Facebook. Pero on fire sila ngayon. At sobrang na-appreciate ko kung gaano tayo nilikha ng Diyos na magkakaiba. Dahil ang dami nilang nagtuturo pero iba-iba ang kanilang style at nakaka-bless pakinggan at pagmasdan. Na yung ganitong style pala ay pwedeng gamitin ng Diyos. Yung ganitong style na kaiba dito ay pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya ako ay blessed na blessed dahil almost 2 weeks na hindi ko sila nakakausap. Chinat ko yung isang leader sa Infanta at ang reply niya sa akin, nagpapasalamat nga kami, sabi niya, dahil naumpisahan yung ganitong grupo at ginagawa namin ang lahat ng mga ito at ipagpapatuloy namin dahil ginagawa namin ito para sa Panginoon, para sa Lord. And then isang leader natin sa Kalasyaw, chinat ko siya, sabi niya, pinagpipray namin kayo. Kung ano man yung sitwasyon ng buhay ninyo, pinagpipray namin kayo. Kalahin mo, bagong-bagong mga grupo ito. Simula lang nung lockdown nag-start na sila ay turuan online, tapos ganun na yung level ng faith nila. Hindi ba tayo na-challenge sa mga ganito? Wala ba tayong pwedeng maisip sa social media na makapag-reach out? Baka naman naghihintay kayo ng bakuna bago kayo mag-reach out. Paano kung hindi dumating ang bakuna? Kailangan natin gawin yung pinapagawa ng Lord. Wag yung mga nag-i-speculate kung anong mga kinukunik-kunik pa rin natin sa mga last days. Ngayon, hindi ko kinukontra yan dahil nagturo ako series ng end time events sa group ng church sa group na nabuo during lockdown na kung saan nagpe-preach ako dati every Sunday. Nag-preach ako doon series ng about last days. Kaya hindi ko binabaliwala ang last days. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Kayo masyadong ma-addict sa last days na wala na kayong time tuloy mag-reach out. At wala na kayong ibang time na ginagawa. Research about yung magiging bakuna ay ito na yung 666. Alam nyo,
Ganyan sabi ko, hindi ko kinukontra yan, pero kailangan tayo siguro magising kasi hindi natin dapat ibaliwala ang history. At sa history, yung nangyayari ngayon ay napagdaanan na nila noon. May mga grabe pa nga. May mga grabe pa nga. At ganun talaga, pag dumaan ang pandemic, talagang may stop pati mga church building. Hindi ang church, ha? Tuloy ang church. Ang church building na ipapasara. So wag kayo masyadong maadik tungkol sa last days na makikipag-away pa kayo sa gobyerno kung sinabi nilang isara ang church. Kaya nilang pinapasara yun kasi gusto nila na yung pastor mo mabuhay pa after the pandemic. Kaya nila pinapasara yun kasi mga church members gusto pa nilang maging buhay after the pandemic. At syempre, gusto pa ng Lord na maging buhay tayo para after the pandemic ay makapag-reach out tayo. At tingnan natin yung good side ng pandemic na ito. Kaya nangyari ito kasi marami sa atin kukunti na ang panahon sa Lord. Kaya hinayaan ng Lord na mangyari ito para magkaroon ng maraming time sa Lord ang marami sa atin. At after the pandemic, sasabog ka. Kaya imbis na mag-complain ang gawin mo, makipaglaban sa gobyerno ang gawin mo, magpa-refresh ka sa Lord. Paghandaan mo. Kasi history, ganun talaga. After the pandemic, then uusbong ulit ang economy. Uusbong ulit ang church. Ganun talaga. Maraming beses nang naranasan ng mundo ang nararanasan natin ngayon. Huwag kang masyadong excited sa katapusan ng mundo. Huwag kang masyadong excited sa rapture. Masyado kang excited sa rapture. Ang dami pang hindi pa makakasama. Baka member ng pamilya mo mismo hindi pa makakasama. Tapos masyado kang excited. Isipin natin, nakatakda na yun. Nakatakda na yung rapture na yan. Kung mangyari ngayon pandemic, praise God, ready ako doon. Ready tayo doon. Kung hindi nangyari, praise God pa rin. Dahil mangyayari yun. Ang importante ay hindi natin palalampasin ang panahon, anuman ang mangyayari, diretso ang mission kasi hindi naman sinulat sa Biblia na ang mission mai-stop siya pag may pandemic. Nai-stop tayo sa pag-fulfill ng mission kasi kung saan-saan napupunta yung ating attention. Gusto kong sabihin sa inyo, paalala lang, yung kanta ni Steve Green, the mission is still the same. Baka nakalimutan nyo nakalimutan na yung kanta na yon. The mission is still the same kahit sa gitna ng pandemic. The mission is still the same pagkatapos ng pandemic. The mission is still the same kung sakaling hindi pang magra-rapture. The mission is still the same kahit na tayo mismo ay pumanaw na sa mundong ito. The mission is still the same. At yan ang iyong paglaanan ng panahon na gawin, hindi yung mga bagay na mahalaga, bagay na magaganda, pero wala namang kinalaman sa mission ng church. Yan, lakas ng loob kong sabihin ito kasi, syempre, napatunayan ko na kahit nandito lang ako sa bahay, nakakapag-disciple ako. Kahit nandito lang ako sa bahay, nakaka-produce ako ng leaders. Kahit nandito lang ako sa bahay, ang dami kong mga napoproduce na nagpipreach na rin. Ilang buwan pa lang, nagpipreach na sila. Alam kong hindi pa masyadong matibay ang kanilang pundasyon. Alam natin yun kasi ilang buwan lang pala eh. Eh di talagang ganon. Pero yung development nila ay malaking accomplishment yun. Kung sasabihin ko, naku, pandemic, hindi ko magagawang mag-disciple. Naku, pandemic, paano ko makapag-reach out? Saan mo nakita sa Bible yun na mag-i-stop kang mag-fulfill ng mission dahil sa may pandemic?
Alam sa totoo lang, nasasaktan ako at naaawa ako at nangihinayang ako sa mga magagaling na mga pastors and church leaders na nakialam mag-rally at sila ay na-contaminate ng virus at namatay. Ang daming pastors and church leaders, church members na mga assets sana sa body of Christ, pero sila'y namatay kasi nakialam sa rally. Para labanan ng gobyerno. Palagay ninyo, pag natapos itong pandemic, ilan pa ang pwedeng ma-impluwensya ng mga pastors na ito na hindi na makaka-impluwensya kasi namatay na sila? Dahil lang sa rally. At palagay mo, ilan ang iyong mai-impluwensyahan pa lang, ilan pa ang mai-impluwensyahan mo, ilan ang kaya mong mai-impluwensyahan pa, dahil nagpasakop ka sa gobyerno, hindi ka naging pasaway, at sinamantala mo ang pagkakataon na yon na ma-revitalize ang iyong spiritual life. Palagay mo pagkatapos ng pandemic, hindi ka gagamitin ng Panginoon na mag-reach out? Hindi ka gagamitin ng Panginoon na mag-disciple? Kung ngayon ay nagpapalakas ka spiritually? Pero kung magiging pasaway ka, hindi na mangyayari yon. Hindi pa tapos ang pandemic, mamamatay ka na kung naging pasaway ka. Huwag po niyan tignan lang yung bad side ng pandemic na ito dahil the mission is still the same. No one can stop the church. Okay? So, 1 John 5:19. 1 John 5:19. Noon, ngayon, at sa darating pang panahon, ito ang kondisyon ng sanlibutan kung bakit kailangan natin na isagawa ang ating misyon. 1 John 5:19. Sabi niya, we know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Siguro kung paiiralin natin yung doktrina natin na pinapairal ng marami ngayon, pwede nilang sabihin sa time na ito, nung sinabi niya na the world is under the control of the evil one, pwede nilang sabihin na, ang gobyerno, siyang ginagamit ng Satanas para i-control ang mundo, i-control ang bawat tao. Mag-rally tayo kasi kinukontrol nila. No, hindi pwedeng ganun. Sa panahon nila noon, the world around us is under the control of the evil one, but they continued to fulfill the mission. They continued to make disciples. Pag tinan mo yung book of Acts, so mightily grew and the word of God prevailed at nagkaroon ng maraming disciples sa gitna ng mundo na kung saan under the control of the evil one. Palagay niyo ang mundo ngayon is not under the control of the evil one? Pero hindi, ang nangyayari sa mundong ito, ang siyang magdidikta kung gagawin natin ang ating misyon o hindi. Dahil sinabi na sa atin ni Jesus Christ, go and preach the gospel. Teach all nations. Make disciples unto all nations. Sinabi na niya noon pa. Ito pa. Revelations 12:9.
question nyo lang. Questionin nyo lang yung aking sinasabi. Wini-welcome ko yun, okay lang. Pero, paano nyo i-question yung mga naging resulta ng tinuturo ko sa inyo? That even in the midst of pandemic, Christ-like disciples are being produced. Ha? Ano may i-question yan sa akin? Nasasabi mong mali? Yung aking sinasabi. Tingnan nyo yung results. Tingnan nyo yung na-produce. Kaya nga lang mo, lumabas kayo sa lungganin nyo. Lumabas kayo sa lungganin nyo. Do the mission in this pandemic times. Tumigil tayo sa tumigil tayong batikos dito, batikos doon. Wala kayong magagawa. Kung puro batikos, puro batikos. Pati kung yung binabatikos nila ay totoo nga karamihan sa mga batikos, mga fake news lang. Yung mga hindi gaanong tumitingin sa ibang source. Na ang source lang nila is Facebook. Lahat ng ipopost mo doon. Sasakyan nila. Wala tayong madidisciple talaga nun. Hindi talaga natin mapufulfill yung mission natin kung puro ganun. Sayang ang panahon. Kung simula nung March, nag-disciple na sana tayo. Ilan ang na-disciple natin ngayon? Praise God, glory to God, dahil yung isang group namin is 50 plus na sila. 30 plus, 40 plus ata yung isa na. Gising tayo, gimising tayo. May mission tayo. May mission tayo. Ulitin ko, may mission tayo. Kailangan natin gawin ito. Kahit di pa kayo gumagraduate. Mission tayo. Let's do the mission. Let's fulfill the mission of Christ. Revelations 12:9. This great dragon, the ancient serpent, called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. Ano nyo ba nang tinutukoy niyan? Kasalukuyan pa rin. The devil is deceiving the whole world. If we will not fulfill the mission, then maraming madideceive sa sanlibutan. Kasi sabi ni Jesus Christ, go into all the world and preach the gospel. Anong klaseng world ito? Ito yung binasa natin, the world that is under the control of the evil one. Go into all the world and preach the gospel. Go into all the world. Anong klaseng world ito? This is the whole world that the devil is trying to deceive. Habang nakikipag-away tayo sa gobyerno, people are being deceived. Habang inuubos natin yung oras natin sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa IG, the world is being deceived. Habang gumagawa tayo ng masama, habang gumagawa tayo ng kasalanan, the world is being deceived by the devil. Second Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Tignan natin yung verse 4. 2 Corinthians 4:4. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Satan, the god of this world.
What world? The world na sinabi ng ating Panginoon, go into all the world and preach the gospel. Hindi natin gagawin yan. Ano mangyayari sa mundo ito pag hindi natin gagawin yan? Ano mangyayari sa sanlibutan pag hindi natin gagawin? Tingnan natin Acts chapter 6. Acts chapter 6. Kailangan nyo habang tayo banjing sa ating pananampalataya, habang patumpik-tumpik lang yung ating prayer, yung ating pagbabasa ng Biblia, the world is being deceived. Naku, kailangan tayong gumising. Acts chapter 6. Natin yung verse 7. Acts 6:7. So God's message continued to spread. Saan? Siyempre, bahagi ito sa tinutukoy ng Biblia, nag-spread ang God's message sa world na kung saan under the control of the evil one, the world that is being deceived by the devil, the world whose God is Satan. Yan yung world na kung saan dito nag-continue to spread yung message. Hindi ka lang kung napipicture niyo yung aking kung saan ko kayo dinadala ngayon. Na kahit anong nangyayari sa mundong ito, kahit ano pang kaguluhan sa mundong ito, wala tayong dapat sisihin, wala tayong dapat awayin, wala dapat mangyaring kampi-kampihan, dahil kahit anong nangyayari sa sanlibutan na ito, the mission is still the same. At kung hindi mangyayaring to love the Lord our God, the heartbeat of our mission, kung hindi mangyayaring ma-inlove tayo sa Lord ng lubusan, then natural, we cannot proclaim the good news. Kaya nga, imbis na makipag-away ka sa social media, kailangan magpa-confide ka to love the Lord your God, the heartbeat of our mission. Problema dyan kung nakikipag-away tayo, nakikipag-debate tayo, pero sa totoo lang, walang apoy yung ating pananampalataya. God's message continued to spread to the world where the evil one is under control. The number of believers greatly increase. Greatly increase. Sa gitna ng magulong sanlibutan, the number of believers greatly increase. Ano hinihintay natin? Hinihintay natin na humupa ang sitwasyon saka tayo mag-reach out? Ganyan ba ang sinabi ng Lord sa atin? Ang sinabi niya, go and preach the gospel? Kapag humupa ang sitwasyon? Hindi Sabi niya, go into all the world, ang tinutukoy niyang world, where the devil is the one who is in charge. Kaya somewhere in Luke, sabi niya, go and occupy. Go and occupy. That's our mission. Kailangan yung mentality natin when it comes to our mission ay maiba. Nang sa ganun ay hindi tayo maging duwag. So disciple, yung sabi niya dito, so God's message continued to spread, the number of believers, sa ibang translation, the number of disciples. The word disciple dito, it means adherent. Disciple means adherent or imitators. Imitators. So,
emphasize ko ulit. Meron pa akong 5 minutes. Emphasize ko ulit. That the Great Commission is not just to preach the gospel. The Great Commission is not just to preach the gospel. The Great Commission of Jesus Christ to the church is not just to preach the gospel. Ni hindi nga lang basta patanggapin sila. The Great Commission is to preach the gospel into all the world and make disciples of all nations, teaching them all things that Christ has commanded us to obey. That is discipleship making. Ang ating mission is to preach the gospel to the unbelievers, convert them, and then start the training to become followers, to become imitators of Christ. Ngayon, kung hindi natin yan ginagawa sa iba, baka nakalimutan natin kung paano ginawa yan ng mga nagsakripisyo para tulungan tayong lumago. Paano nagsakripisyo yung mga tumulong sa atin para lumago tayo sa pananampalataya? Nakalimutan nyo na ba? Nakalimutan nyo na ba yung mga sakripisyo ng mga tumulong sa inyo para maging malalim kayo kay Kristo? Nakalimutan nyo na ba yung mga hindi sila matutulog para lamang mag-reach out sila sa inyo? Nakalimutan nyo na ba yung nasa gitna kayo ng problema pero nag-reach out sila sa inyo para iahon kayo sa kinalalagyan ninyo? Nakalimutan nyo na ba yan na ginawa nila sa inyo? Lahat ng mga ginawa ng mga tumulong sa inyo para kayo lumago sa Panginoon, lahat ng mga yon ay dahil sa biyaya ng Diyos at hinayaan ng Lord yon na gawin nila sa inyo nang sa ganon, darating ang araw, kayo na rin ang gagawa para sa iba. So ilan na yung na-produce ninyo na talagang masasabi mo, imitators of Christ? Hindi siya perfect. Hindi natin mararating yung perfection. But at least, nandoon yung kanyang eagerness to imitate Christ. Nandoon yung kanyang longing to become like Christ. Nandoon yung kanyang longing to grow up in the grace of God so that we can resist, so that he can resist or she can resist temptation. That Christ's character may develop in his or her life. So ilan na yung mga na i-guide natin sa ganong level of Christian life. At ilan pa yung gusto nating i-lead or i-guide sa Christ-likeness. At syempre, tayo mismo, meron pa ba tayong eagerness and desires to grow up in Christ? Dahil habang nandito pa tayo, ang paglago ay dire-diretso lang. Dahil when you stop growing, you start dying. So the only way to continue to live is to continue to grow in Christ. Stop growing in Christ and you will start dying. So make a choice. You're blessed.